At dito ngayon mag-uumpisa sa pagkikita ni Gon at Killua. Dahil nakabagsak na ang kalaban pagdating ng ating bidang Bricks. At sabi nga ng ating bidang assassin, nakamusta na? Matagal-tagal din tayong hindi nagkita, kaibigan. At sagot naman ng ating bidang Bricks, natama ka. Matagal-tagal na nga simula nun, Killua. Nagkangitian ang dalawa sa kanilang muling pagkikita. At kapwa nagagalak ang kanilang puso't isipan. Dahil sa hindi inaasahang pangyayari, ay muling nagkross ang kanilang mga landas. At muli silang pinagtagpo ng tadhana at ng kapalaran. Ngunit bago pa makapag-reunion at makapagsaya ang ating dalawang bida, eh bigla na lang may napakalakas na kapangyarihan ang bumalot sa kapaligiran. At buhay pa pala ang nakakatakot na mamamaslang. At bigla nga yung bumangon ng nakakatakot habang napapaligiran ng napakalakas na aura. At sabi nga niyan, nakakala mo ba matatalo mo ako ng ganong kabilis? Ako ang binansagan na pinakamalakas na mamamaslang sa mundong ito. Kaya imposibleng matalo mo ako ng ganon-ganon lang. At sila Gon at Killua naman ay napatingin sa nilalang na yan. At sabi pa ng creepy assassin, natignan mo nga naman. Mukhang may reunion palang nagaganap sa pagitan yung dalawa. Nakistorbo pala ako. Napasensya na. Hindi ko na kasi matiis pakinggan ang napakabudoy niyong pagkakaibigan. Nakunggulan ko pala ang sinasabi niya na nagturo sa kanya ng napakagandang payo na isa kang malaking baliw para turuan mo ang kaibigan mong mamamaslang na huwag kumitil ng buhay. Hindi mo ba alam? Ito ang aming mundo. Nabubuhay kami para pumatay. Dahil ito ang aming hanap buhay. Kaya isang malaking katangahan ang pinagsasabi mo. Dahil kaming mga mamamaslang, papatay lang kami ng papatay habang nabubuhay sa mundong ito. Naiintindihan mo na ba, kaibigan? At sagot nga lang ni Gon na hindi mo alam ang halaga ng buhay. Kaya nasasabi mo ang mga bagay na yan. Ang bawat buhay ay mahalaga. Di ba pinapahalagaan mo rin ang sarili mong buhay? At sagot nga rin nakakatakot na mamamaslang, natama ka. Pinapahalagaan ko ang aking buhay, pero hindi ko pinapahalagaan ang buhay ng iba. Dahil yun naman ang realidad. Sarili mo lang ang tutulong sa'yo. Kaya wala ka na dapat pakialam sa buhay ng ibang tao. Buhay mo lang ang mahalaga, hindi ang buhay ng iba. At sagot nga ng ating bidang Bricks, puro pang sariling adikain lang ang iyong layunin. At punong-puno ng kasamaan ang laman ng iyong puso't isipan. At sagot naman ng creepy assassin, na bakit? Kailangan bang maging mabuti para mabuhay sa mundong ito?
At sagot naman ng binatang Gon na hindi lang mabuting pamumuhay ang kailangan. Kailangan ay gumawa ka rin ng kabutihan sa kapwa mong nangangailangan. Naisa yung malaking kabaliwan na bakit ka gagawa ng kabutihan? Punong-puno ng kasamaan ng mundong ito. Kaya dapat sasabay ka. Kung masama sila, dapat mas masama ka. Dahil kung pabuti-buti ka, ikaw ang unang mamamatay. Hindi dapat pinapahirap ang awa sa mundong ito. Dahil hindi ka naman kakaawa ng iba. Lalo na sa mundo ng patayan. Kung maaawa ka sa kalaban mo, isa yung malaking kahangalan. At baka magdulot pa yon ng iyong kamatayan. Pero sagot nga lang ng ating bidang Bricks, nabaluktot ang iyong katwiran. Pinapahalagaan mo ang buhay mo, pero wala kang pakialam sa buhay ng ibang tao. At dagdag pa ng ating bida na hindi mahalaga kung masama mo ng iba. Hindi mahalaga kung lokohin ka. At hindi rin mahalaga kung mamatay ka. Dahil ang mahalaga, yung alam mong tama ang ginagawa mo. At sagot nga ng nakakatakot na mamamaslang, nabaliw ka lang talaga. Anong tama ang pinagsasabi mo? Tama bang kaya ang pinapatay ka ng iba? At tama rin bang pinapahirapan ka kahit wala ka namang kasalanan? Na wala kayong alam sa hirap at sakit na aking pinagdaanan. At dagdag niya pa na ang masayang reunion nga daw na pagkikita ng ating dalawang bida babalutan niya ng kalungkutan. Dahil sabi niya daw tatapusin si Gon at Killua hanggang umatake na nga siya dyan sa dalawa nating bida. Kaya ka po umilag na ang hunter at assassin. Pero ang nakakatakot na mamamaslang patuloy sa pag-atake. At habang umaatake siya, sabi niya na wala nga daw kwenta ang kabutihan. At ang ating mga bida naman patuloy na umiiwas sa atake ng kalaban at sa lakas ng kapangyarihan ng creepy assassin. Hindi makalapit sila Gon at Killua dahil nababalutan ito ng masamang aura. Kaya dumistansya na lang muna ang ating mga bida. At sabi nga ni Killua na mas lalong lumakas ang kanyang aura. Ibang iba na ito kumpara nung kalaban ko siya. Na mas lalong lumakas nga daw ang aura na ito ngayon kumpara nung kalaban niya ito nung mga nakaraan. At sabi naman ni Gon na gumawa siya ng pinagbabawal kaya lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan. Hanggang nandiyan na naman ang atake ng kalaban. At lahat ng tinatamaan niyan ay nawawasak. Kaya nag-ingat dyan ang dalawa nating bida. Pero ang nakakatakot na mamamaslang patuloy lang sa pag-atake. At sabi niya na wala na ba kayong gagawin kundi lumayo at umiwas sa aking mga atake. Hanggang si Killua gagamit na sana dyan ng Nen ability. Pero bigla siyang pinigilan ng binatang Gon at sabi na to na ako na ang bahala, Killua, na manood ka na lang muna
dahil gusto ko sana siyang kalabaning mag-isa. At pumayag naman dyan ang ating bidang asasin. At nanood na lang muna siya sa gagawin ng ating bidang Bricks. Hanggang sigon nga, ipumorma na dyan at ginamit niya na ang kanyang jajangken. At hindi na ito katulad ng jajangken nung maliit na Gon, dahil mas pinalakas na ang jajangken ng binatang Gon at sinubayan nga niya ang kapangyarihan ng kalaban. Ngunit sa kanilang sabayan, tumagos ang jajangken ng ating bida sa kapangyarihan ng mamamaslang. Hanggang tumama ito sa creepy assassin at nagdulot yan ng napakalakas na pagsabog. At sa kabila niyan, pinakita ang isang alaala sa nakaraan, kung saan ang isang batang alipin nakakaranas ng sarit-saring kalupitan sa kanyang mga amo na pinagsisilbihan. Ngunit kahit palagi siyang pinapahirapan ng kanyang mga amo, walang magawa ang bata kundi sumunod sa mga ito. Dahil ito ang buhay ng isang alipin. Ito ang kapalaran ng kanyang buhay. Kaya ang lahat ng mga utos ginagawa niya ng tama para hindi magalit sa kanya ang kanyang malulupit na amo. Ngunit sa kabila ng kanyang kasipagan at sa paggawa ng tama sa lahat ng pinag-uutos ng mga ito, ang kapalit pa nito, madalas pa siyang saktan ng kanyang mga amo kahit wala namang dahilan. Nag-iisip ang bata kung ganito daw ba talaga ang buhay ng isang alipin, dahil lahat daw ng kanyang ginagawa parang mali sa kanyang mga amo. Lahat naman daw ng mga utos nito kanyang ginagawa ng tama. Kaya tanong ng bata, ano daw ba ang mali? Bakit siya palaging sinasaktan? At sabi niya sa kanyang isipan, na ano ba ang mali kong nagawa? Bakit palagi nila akong sinasaktan? Nag-iisip na siyang tumakas para maging malaya. Pero natatakot din siya sa mga ito, dahil pag ginawa nga daw niya yan, makakaranas siya ng matinding parusa, dahil mahanap pa rin daw siya ng mga ito sa kanilang bayan. Kaya gulong-gulo ang bata kung ano ang kanyang gagawin. Dahil kahit gusto niya daw tumakas, saan naman daw siya pupunta? At sino ang magpapakain sa kanya? Kaya pinili na lang ng bata na magtiis na lang sa kanyang mga amo. Dahil kahit nakakaranas daw siya ng kalupitan sa mga ito, nakakakain naman daw siya dito kahit papaano. Kaya pinili niya na lang mahirapan kaysa tumakas nang hindi niya alam kung saan ang kanyang patutunguhan. Ngunit habang tumatagal, lalo ring tumitindi ang pagpapahirap sa kanya ng kanyang mga amo. At ang paghihirap at pagtitiis, meron ding hangganan. Hanggang isang araw, walang kamalay-malay ang bata. Paparating na pala sa kanya ang isang matinding trahedya na magpapabago sa kanyang pananaw. Kung saan ang batang alipin kakatapos lamang sa buong araw niyang trabaho, at masaya siya dahil natapos niya na ang lahat ng pinag-uutos sa kanya. Kaya magpapahinga sana ang bata.
Ngunit nung nakita siya ng mga laseng na kanyang pinagsisilbihan, tinawag siya ng mga ito. Kaya agad na lumapit ang bata. Ngunit sa paglapit niya, wala siyang awang binugbog ng kanyang mga lasing na amo. Ito'y katuwaan lamang nila. At habang binubugbog nila ang batang alipin, ito'y nagmamakaawa at umiiyak sa kanila. Pero patuloy nila itong binugbog at pinahirapan. Kaya ang bata patuloy na lumuluha at sabi niya sa kanyang isipan na ginawa naman daw niya ang lahat. Siya ay naging masunurin at naging mabuting bata. Pero bakit daw ito ang kapalit ng lahat ng mga iyon? Kaya diyan nagkaroon siya ng putat galit sa kanyang isipan. At sabi niya na ano daw ang silbi ng kabutihan kung hindi naman ito pinapakalagaan ng iba. Hanggang iniwan na siyang nakabulagta ng kanyang mga amo. At sa pag-alis nga ng mga yan, biglang may nagpakitang misteryosong nilalang sa batang alipin. At sabi nito sa kanya, "Suwang-sawa ka na ba sa paghihirap? Ang kailangan mo'y kapangyarihan. Kapangyarihan na magwawakas sa paghihirap na yan. Kapangyarihan. Pero paano?" Ika ng bata. At sagot nga ng misteryosong nilalang na lahat nga daw ng mga tao maaaring magtaglay ng Nen ability kung ito ay kanyang aaralin at magising sa loob ng kanyang katawan. Sumagot ang bata na gusto ko ng kapangyarihan. Kaya dahil dyan, ginising ng misteryosong nilalang ang Nen sa loob ng kanyang katawan. At dahil dyan, nabalutan ng malakas na aura ang batang alipin. At sabi niya na napakasarap daw sa pakiramdam ang kapangyarihang ito. At sabi naman ng misteryosong nilalang na gamit ng Nen ability, wala nang pwedeng manakit sa'yo. Hanggang ang bata pumunta sa lokasyon ng kanyang mga amo. At kinutya naman siya ng mga ito at pinagtawanan. Dahil pumunta daw ba ito dito para bumawi o gumanti sa kanila. Ang lakas naman doon ng loob na to. At dagdag pa nila na ang alipin nga daw ay habang buhay magiging sunod-sunuran sa kanilang mga amo. Pero sagot nga lang ng bata sa kanila na mga wala kayong kwentang nilalang. Magsama-sama kayo sa kamatayan. At walang awa niyang pinaslang ang lahat ng kanyang mga amo gamit ng kanyang Nen ability. At sabi nga niya sa kanyang sarili na ito ang kailangan ko, malakas na kapangyarihan. At pagkatapos nga niyan, balik na ang scene sa present na nangyayari. At dahil nga sa malakas na pagsabog, halos nawasak ang kanilang kapaligiran. Hanggang pinakita na nga dyan ang binatang Gon. At sabi niya na mabilis siya. Nagawa niya pa ng paraan ang mga ganong klaseng sitwasyon. Hanggang pinakita na nga ang nakakatakot na mamamaslang. At bigla niyang inalok ang dalawa nating bida na malakas kayong dalawa na makapagtulungan na lang kayo sa akin. Nasakupin ang mundong ito. At dyan na nga nagtapos ang part 2 ng video ito. At antay-antay na lang mga idol sa mga susunod na kabanata. Request backup. Demons, I'll cleanse this land with your blood.
come to an end. Clear up lanes. Try not to drag me down. You have been slain. I don't want to Ally has die. been slain. Let me show you the art of killing. I miss Azria under the moonlight, as well as her silver longbow. Nothing can stop me once I've drawn my sword. Slain an enemy. You have been slain. Fear and surrender are not in my vocabulary. Ally has been slain. Enemy double kill. I was born a rebel. I shall not rest until I restore my father's glory. Try not to drag me down. An enemy has been slain. Ally has been slain. The enemy has slain the turtle. I was born. You have been slain. I don't want to die. Your team destroyed a turret. Initiate retreat. Nothing can stop me once I've drawn my sword. Launch attack. Okay. Initiate retreat. I miss Azria under the moonlight, Killing as spree. well as her silver longbow. Enemy double kill. Darkness! Enjoy the clap! You have slain an enemy. Launch attack. An enemy has been slain. You have been slain. Double kill. Let me show you the art of killing. You have been slain. I don't want to die.
stop me once I've drawn my sword.